Uy, mga Mars, pwede pa lang mag-lead sa paghahanap ng sex ang ilang mental health issues. Pwede ba yun? Ay, Ano yan? may ganyan nga. Actually, yan ang problem ng hingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Paano? Na-diagnose siya with bipolar disorder. Tapos nagkaroon ng misunderstanding sa bahay nila, so naglayas siya. And walang-wala siya nun. Nako. So I don't know if dala ba ng extreme sadness or baka depression na ngayon. I'm not sure. I'm not a psych. Pero ang nag-end up is sumali siya sa isang online group na nagbabayad first. Nako. Huwag muna tayong mag-judge. Di pa nga natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya eh. Actually, wag nga natin talaga siya i-judge kasi grabe na nga yung pinagdaanan niya. Isipin mo, naengganyo siyang gumawa ng sex video kasi 80,000 daw yung bayad. Ang ending, hindi naman siya binayaran. Tapos, naging for sale pa yung sex video niya sa mga kakilala niya kasi yung scammer, na-hack yung personal contacts niya. Pero teka ha, dapat pala yung scammer yung ginajudge natin, hindi siya. Pero teka, ang tanong ko kasi, may paraan ba para matigil yung pagbebenta ng sex video niya? Lalong-lalo na, matutulungan ba natin siyang mahanap yung nanloko sa kanya? Kaya ang tanong ko, Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia, tutulungan ba natin siya? At para humingi ng payong kapatid, narito po si Elaine, Ate Pia, Kuya Alan, si Elaine po. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy. Bali, ang gusto ko lang po sana ikonsulta ay kung pwede ko pa po mahanap yung nang scam po sa akin na gumawa po ng sex video na kahiyaman po sabihin. Bali, last June 29 to July 1 po kasi dahil po sa may mga kailangan din po akong bayaran ngayong buwan po. Yung napilitan po ako na magtrabaho po bilang isang sex worker po. Kahit ayoko po talagang pasukin yung trabaho po na yun. Then, ayun, nag-apply po ako ng stay-in sa may Quezon City po, gano'n. Tapos meron po kaming handler doon na nagbibigay po sa amin ng mga guests po, gano'n. Pero nung ikalawang araw po kasi, June 30, hindi po kasi ako na nabigyan ng client, gano'n. Kaya dahil na rin po siguro sa anxiety ko na pag walang client, di po makakapera, wala pong pambayad sa mga pagkakautang ko po ngayong buwan. Kaya, ayun, humanap po ako ng sarili ko pong client sa social media. Kaso po yung akala ko po na legit na client, scammer lang po pala, yun. Ayun po, bali, nag-post po ako sa social media, then may nag-comment po sa post ko po. Tapos, mag-private message daw po kami ganon. Then may sinend po sa akin na website for escort, ganon. Then, chinek ko naman po yung website, mukhang legit naman po. Then, sabi po nila, connected po sila sa website na yon. Yung sabi po sa akin na meron po silang Chinese client na ang offer po ay 15,000 pesos for 12 hours. Ayun. Dahil ngayong buwan din po kasi, almost ganon din po kasi yung mga kailangan kong bayaran. Kaya, nag-take risk na lang po ako kahit hating gabi na po nun. Ayun, pinapunta po ako sa isang apartel po sa Quezon City. Then, nakipagkita po sa akin doon yung agent po nila, ganon. Tapos nung nasa loob na po kami ng kwarto, bigla po niyang sinabi na nagre-request daw po yung Chinese client ng sex video, kapalit daw po ng mas mataas na payment. Ayoko po talagang gumawa ng video kasi naiisip ko po na baka ikalat po nila. Pero ayun, sinabi po sa akin na hindi naman daw po kakalat dahil sariling cellphone ko naman daw po yung gagamitin. Then after ko po personally maipakita dun sa Chinese client yung video, ibuburahin naman daw po. Kaso po, ang sabi po nung agent, naghahanap daw po ng callboy yung Chinese client sa sila para kami daw po yung gumawa ng sex video. Pero ayun, wala daw po silang mahanap, kaya pagsarili na lang daw po ako habang binibideo po. Nai-stress na rin po kasi ako nun dahil sa ang dami po nilang sinasabi na ika-cancel daw po ng client yung appointment sa akin kapag walang video. Then marami pa po kasi silang sinasabi para po malito po siguro ako or mabudol ako, ganun. Kaya nung bandang huli, sinabi ko na lang po dun sa agent na, ay kuya, tayo nang halang po nang matapos after po magawa yung video, sabi po nung agent na nasa labas na raw po yung Chinese client kaya susunduin lang po niya. Pero sabi mo, sa phone mo kukunan. Opo.
So, dala niya yung phone mo? Or? Hindi po, ano po. Kinuha lang po yung SIM card ko. Siguro po medyo naawa po sa akin yung agent po dahil nakwento ko rin po na may bipolar disorder ko. Tapos hindi na po siya bumalik. Nag-chat po sa akin yung Eliza po. Hiningi po yung Gmail address ko po kasi gagawa na raw po ako ng portfolio. Ang naisip ko po ng portfolio dun po sa website na pinakita po sa akin. Tapos sinabi po sa akin na pindutin ko raw po yung code na magno-notify po sa akin. Then, through that code, na buksan na po nila yung Google account ko. Maya-maya po, factory reset po yung cellphone ko po. After po nun, dahil nahack na po nila yung Google account ko, lahat po ng online accounts ko po, nahack na rin po nila social media accounts, mga e-wallets, ganon. Tapos napunta na rin po sa kanila yung mga kopya ng videos dahil nasa Google Photos ko po kasi yun. Nung nag-reset po yung cellphone ko, na-realize ko na po na patay, scam to. Mukhang balak na ikalat yung videos ko. Dali-dali ko pong na-recover yung pinaka-main Facebook ko po. Marami po ang friends doon. Mas marami po silang mapadala ng video ko po. Thankfully naman po na recover ko po yung main account ko. Kaso yung iba ko pong social media accounts nasa kanila po. Nung una po hinihingan po ako ng 2,000 pesos para daw po hindi nila ikalat. Hindi ko na po alam gagawin ko. Kaya sabi ko po wala na akong pakialam kung isang nila magpapakamatay na lang ako. Kaya nga po ako nagtrabaho doon para makabayad. So, nung hindi nakakuha ng 2,000 sa'yo? Opo, sinend sa mga magulang ko po. Pangalawa po doon sa kakilala po namin. Pangatlo po doon po sa asawa ng pastor po namin. Yun. Then may hiningi ba sa kanila? Anong paraan yung scam nila? Doon po sa tatay po nung ka-church po namin. Una po umuutang, nung di po siya pinautang, binibenta po yung video. Pero pangalan nila, gamit nila, pangalan mo sa pagsasend nila? Ano po, gamit po yung nahack. So pinapalabas nila na ikaw ang nangungutang? Opo. So may tinakbuhan ka na ba? Did you go to the police or the Wala NBI, barangay? Opo, wala po. Gusto ko lang din po sana i-consulta kung pwede ko pa po mahanap yung mga nang scam. To God's grace, I think everyone here, everyone listening would like to help. Before we ask more questions or give some advice, lalo yung legal, Doc Ernest Francis Nora, he's here with us. Tinignan niya yung case mo. So I want him to give some professional viewpoint para even before we talk, maintindihan natin what you're going through and what you're dealing with. Doc, good evening. Magandang gabi po. Ang nangyayari po kay Elaine, meron siyang bipolar disorder. It's a mood disorder na meron pong extremes. On one side would be depression, lagi siyang malungkot, hindi magandang pananaw niya sa buhay. But on the other side of the extreme would be yung mania. Pagka nagkaganto po, ito yung sobra naman yung activity nila, lahat akala kaya nilang gawin, kaya siya nagkakaroon ng problema sa funding, ay gasto siya ng gastos, at kasama po doon would be yung mga preoccupations niya with sex. Ito po ay isang simptomas po noon. Ang mahirap po kay Elaine ay ginamit niya bilang trabaho. But yun po ay napalala pa, mayroon pa pong isang kondisyon si Elaine na bihirang-bihira po. Ito po yung androgen insensitivity syndrome. Although babae si Elaine, meron siyang hormones na panglalaki at isa yun sa nag-a-adapt ng kanyang hypersexuality. Ito po yung dati tinatawag nating nymphomania. Meron siyang poor impulse control with regards to that. And Doc, when you say poor impulse control, is that something na natutulungan with therapy? The medications would help tone down, but the therapy would help her cope. It's lifelong treatment. Kailangan pong baguhin yung pananaw niya. And of course, a big factor is also your support network, no? Whether it's family, a partner. Tama po. We'd really like to thank you, Doc, for being here today. I really think it's a blessing we started that way. Kasi nakita ko naman remorse sa'yo It's between you and God People should not judge you. I can go back to the legal. Pasa ko muna kay ate ko anong mga insights niya, no? So, balik tayo dun sa mga Facebook groups na yan, ano? Kahit ano pa mang face group yan, mag-ingat pa rin tayo. I hope we can put that behind you and maging leksyon yun sa lahat na ingat kayo dyan sa mga groups. That's my first. Second is yung specific na pinagdaanan mo na dahil pumayag ka magpa-video, may karapatan ba silang i-share yon sa ibang tao? The answer is no. Wala silang karapatan na i-share ang video because the law on anti-photo and voyeurism, which is actually my law, sinasabi doon na nobody can copy and share it with other people without your consent. Pwede silang maparusahan doon. The second law I want to point out, yung mga sinasamong tao na kausap mo, they could also be guilty of trafficking in persons.
So yun muna, marami tayong layers dun sa ano mo, but I think I'm trying to keep it simple. Yan ang pinaka-basic na pwede ko. And at the end of the day, we want you to get all the support that you need. Sa kontrata, there are 3 elements. Yung consent, yung pumayag tayo. May object, ano ba kinokontrata natin? Pangatlo, consideration. Ano bang pinag-uusa? Anong bayarin dito? Even assuming hindi ka niloko, pero halimbawa, pinami sa'yo 50,000, binayad lang 20, you cannot go to the barangay, you cannot go to court or the fiscal's office kasi illegal at immoral yung object. So I'm telling this to the public kasi baka iniisip nyo, may kasunduan, may kontrata, may tatakbuhan ako. Hindi. Pag illegal o immoral, nakatali ang kamay ng gobyerno, baka hindi ka kasuhan, kahit illegal yung pero hindi ka pwedeng tulungan to enforce that contract. Pagka sinabi sa'yo, pag hindi pa ikaw nagbayad ng 2,000, i-release ko to. Grave threats yon. So, sabi sa grave threats, any person who shall threaten another with infliction upon the person, honor or property of the latter, or of his family, or any wrong amounting to the crime shall suffer, tapos may penalties. Sabi nga ni ate, pag yan ay pinublish, cybercrime yan. So, both the PNP, Philippine National Police, and the NBI, National Bureau of Investigation, may mga division yan dealing with scams and cyber, no? And I think this will be a good case, especially yung sinabi mo how they did it. Medyo may sophistication ng konti. Maraming salamat po Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, at kay Doc Nora. Sabi nga, tutulong si Ate Pia, Kuya Alan. At hindi naman dito nagtatapos ang pag-uusap. Salamat. Salamat. Isang siklista naman galing sa Batangas. Kasama pa ang kanyang grupo. Ang ating pasasalamatan sa pagbabalik po ng... Masinsinang nag-usap sina Dr. Ernest Nora at si Elaine matapos ang panayam kina Kuya Alan at Ate Pia. Gagawa ng program si Doc para matulungan si Elaine. Bukod sa libreng therapy sessions, sasagutin ng programa ang mga magiging pamasahe ni Elaine kapag pupunta sa klinik ni Dr. Nora. Kinausap din ng legal team ng Cayetano in Action si Elaine para sa mga detalye ng kanyang kaso. Handa na sanang samahan ni Dr. Nora at ng legal team ng Cayetano in Action si Elaine sa main office ng CIDG sa Camp Crame para sa pag-file ng kaso laban sa nagpakalat ng kanyang sex video. Pero muling sinumpong ng depresyon si Elaine. Anumang oras na handa nang harapin muli ni Elaine ang kanyang mga problema, nakaantabay ang programa para alalayan at suportahan si Elaine. Hangad ng Cayetano in Action ang mabilisang paggaling ni Elaine. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.